Oo. So, after 8 days, ito na po yung ating buro. Sobrang lambot na, namamasa-masa na at durog na yung salmon. Ang ginagawa ko po pala, every other day ay pinipiga-piga kong ganyan para mas mabilis siyang maburo. At meron tayong maraming luya, bawang at sibuyas, at kamatis. Yung iba hindi naglalagay ng kamatis, pero ako, ito yung nagpapasarap sa aking buro. Kaya, lutuin na natin. Unahin natin ang luya. Mainit na yung mantika dapat. At sa buro po, kailangan maraming mantika, bawang, sibuyas. Mabango na kaya isunod ang kamatis. Bango. At saka natin ilagay ang ating buro. Nakasiplak po ito ng doble. Ang asim. Lagyan na natin lahat at sorry muna sa ating mga kapitbahay. Siguradong mangangamoy. Maasim na naman ho ang buong barangay. Continue halo lang po ito para hindi dumikit sa ating lutuan. At hindi po natin ito nilalagyan ng tubig, okay? So sa mga nako-curious kung paano ito buruhin, ilalagay ko po sa comment section yung link ng first part ng ating pagbuburo. Kung hindi pa kayo nakatikim, nakutikman nyo ang sarap nito. Hindi lang mukhang masarap at hindi kaaya-ayang amoy pero ang sarap. At para pala magkaroon ng kaunting sipa, lagyan na lang natin ng sili. Dapat pala kanina pa natin nilagyan ng iginigisa natin. Ilalagay natin sa ating lagayan. Ang ginagawa ko po dito, tsaka na lang ako nag-iinit kapag kakainin na. Yan, so, konti lang yung kanin. Konti lang. Konti lang dahil namamapak tayo ng gulay. Sa mga hindi kumakain ng buro, ganito po siya. Kapares na mga pinirito at mga nilagang gulay. Mga isda-isda. Wow. Sarap. Daing na hito po ito. Hito na ibinilad lang nila ng isang araw. Pwede nang prituhin. Hindi siya matigas, hindi maalat. Yung buro po pala natin ay maanghang. Grabe, ang sarap.